Tahon hangibusyam nga katuska no mantagwalo, timindugin Hikarwa Regional Station sin FEBC Philippines. Amuna, in DXJO, Haholo Sulu. 1978 ya transferi aquí na ciudad de Zamboanga, estaba na Holo, Sulu. Ahora conocido 1116 DXAS de ustedes Radio Comunidad. Sa lakas na 5 kilowatt ay naaabot natin ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at mga isla ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at coastline ng Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at Malaysia. Nagbo-broadcast tayo gamit ang mga wikang Chavacano, Bisaya, English, Amoy, Subanon, Filipino, Yakan, Sinama at Tausug. Katabang ang mga partners nga gahatag og oras, talento, tabang pinansyal ug pag-ampo, gikan sa lain-lain nga ahensya, mga simbahan, leader sa komunidad ug individual. Magpapatuloy ang ministeryo ng FEBC dito sa Zamboanga sa pamamagitan ng 1116 DXAS. Tahon hangibusyam nga katuska no mantagwalo, timindugin Hikarwa Regional Station sin FEBC Philippines. Amuna, in DXJO, Haholo Sulu. 1978 ya transferi aquí na ciudad de Zamboanga, estaba na Holo, Sulu. Ahora conocido 1116 DXAS de ustedes Radio Comunidad. Sa lakas na 5 kilowatt ay naaabot natin ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at mga isla ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at coastline ng Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at Malaysia. Nagbo-broadcast tayo gamit ang mga wikang Chavacano, Bisaya, English, Amoy, Subanon, Filipino, Yakan, Sinama at Tausug. katabang ang mga partners nga gahatag og oras, talento, tabang pinansyal ug pag-ampo, gikan sa lain-lain nga ahensya, mga simbahan, leader sa komunidad ug individual. Magpapatuloy ang ministeryo ng FEBC dito sa Zamboanga sa pamamagitan ng 1116 DXAS. Tahon hangibusyam nga katuska no mantagwalo, timindugin Hikarwa Regional Station sin FEBC Philippines. Amuna, in DXJO, Haholo Sulu. 1978 ya transferi aquí na ciudad de Zamboanga, estaba na Holo, Sulu. Ahora conocido 1116 DXAS de ustedes Radio Comunidad. Sa lakas na 5 kilowatt ay naaabot natin ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at mga isla ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at coastline ng Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at Malaysia. Nagbo-broadcast tayo gamit ang mga wikang Chavacano, Bisaya, English, Amoy, Subanon, Filipino, Yakan, Sinama at Tausug. katabang ang mga partners nga gahatag og oras, talento, tabang pinansyal ug pag-ampo, Gikan sa lain-lain nga ahensya, mga simbahan, leader sa komunidad ug individual. Magpapatuloy ang ministeryo ng FEBC dito sa Zamboanga sa pamamagitan ng 1116 DXAS.
Tahon hangibos siya mga katuska no mantagwalo. Timindugin Hikarwa Regional Station sin FEBC Philippines. Amuna, in DXJO, Haholo Sulu. 1978 ya transferi aquí na ciudad de Zamboanga, estaba na Jolo, Sulu. Ahora conocido, 1116 DXAS de ustedes Radio Comunidad. Sa lakas na 5 kilowatt ay naaabot natin ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at mga isla ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at coastline ng Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at Malaysia. Nagbo-broadcast tayo gamit ang mga wikang Chavacano, Bisaya, English, Amoy, Subanon, Filipino, Yakan, Sinama at Tausug. Katabang ang mga partners nga gahatag og oras, talento, tabang pinansyal ug pag-ampo, Gikan sa lain-lain nga ahensya, mga simbahan, leader sa komunidad ug individual. Magpapatuloy ang Ministeryo ng FEBC dito sa Zamboanga sa pamamagitan ng 1116 DXAS.
A blessed day po to each and every one of us, our brothers and sisters in Christ. Indeed, every morning po is a fresh start. That's why I hope every one of us ay gumising po na puno ng kagalakan ng ating mga puso. Amen? Let us all be encouraged po by the Word of God in the book of John chapter 15 verse 9, wherein Jesus said, I have loved you, even as the Father has loved me. Abide in my love. Jesus said, abide in His love. Abide means to remain fixed or to remain stable. He said that we should all abide in Him and in His love. Hindi po sinabi ng Panginoon na mag-focus po tayo sa ating mga worries, sa ating pong mga problema, at sa mga bagay po na hindi na natin kontrolado. Amen? That's why instead of focusing on the cares of this world, why not focus on the love of God? Amen? On His amazing love that He always has for us. Amen? Thank you, Jesus. Let us all come before His presence with a humble heart and just sing to Him. We remember what You've done on the cross, Jesus, and we just want to thank You with all our heart. Be exalted, Jesus, be exalted, Lord. We raise our hands to You and we sing to You, Father. We sing, I'm forgiven because You were forsaken. I'm accepted, You were content. I'm alive and well, Your Spirit is within me. Because
my King would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Thank you, Jesus. We continue to worship you, Lord, in spirit and in truth. We thank you for unconditional and unfailing love. As you lift up our hands, we sing to you. The greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, with all I am, I live to see your kingdom come. And with my heart, I pray you let your will be done. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. As you lift your hands to sing, I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You are the voice. You are the voice that called the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live
for being so loving to us. Your love never fails, Lord. Your love never fails. You loved us even before we met you. Even in our darkest days, you love us. Even though we failed you for so many times, you still love us the same. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Be exalted in our worship, Lord. Thank you. So let's give a hand of praise to our living God. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat ngayon, sa mapagpalang linggo po sa ating lahat, mga LPGM family, sa aming mga new listeners, mga kaibigan namin na patuloy po na sumubabay sa ating programa dito po sa DXCS 1116 kHz, your community radio. This is Pastor Marlon Sala from the Land of Promise Global Missions. At good morning din po. I believe this is the last Sunday of this month, no? Pero patuloy pa rin po yung grace ni Lord. So, thank you for listening and going through with us, maski sa Facebook at 1116 kHz DXIS FEBC Radio, your community radio. Amen. So this morning, I believe all of us are excited kasi patapos na po yung month of May. June na And naman, no? this is just what we call the another or the last, I think, or maybe Last Sunday. meron pang extension ng ating quarantine. We do not know kung anong kasunod, pero we're Yes. excited kasi ako'y naniniwala na lahat po tayo nag-expect na merong something na magandang mangyayari. Amen. Kasi kung titignan nyo po, binibigyan na ng right ang church to gather, no? Yan po yung last policy na dumating ngayon o yung guidelines mo na dumating. Though may mga guidelines tayo for follow, but the good thing is they are now allowing the church to have fellowship, though it is a few people lang, but we still have to grab it kasi the church needs to move on, the church needs to go on, no? Amen. Nasa transition po tayo ngayon, Yes. kaya all of us are excited. Yes. Pag nag-fellowship tayo ulit, kailangan natin sundin yung guidelines. Mm-mm. Then doon po sa ating LPGM core group, Mm-mm. doon po sa ating group chat, meron kaming pinadala Yes. doon ng mga guidelines coming Mm. from the IETF, paano nag-approve ang IETF doon po sa PCEC or Philippine Council of Evangelical Churches. Yes. May mga guidelines na binibigay na wherein dapat siyang sundin, then makapag-fellowship tayo ulit. Yes. Excited tayo kasi sa fellowship natin, pantay-pantay na tayo lahat, wala nang gwapo at gwapa. Kasi Wala nakamas. nang pangit kasi nakamas tayo lahat, no? So, purihin ng Panginoong Diyos. Anyway, kahit anong sitwasyon, kahit anong ilalagay sa ating katawan, alam natin na mga anak ng Diyos ay gwapo at gwapa. Amen. Amen. Kaya natin naman sa tabi mo ngayon, di ba? Gwapo at gwapa yan. Kaya nga, hindi pa rin natin maiwasan, may mga trials tayo, may mga situations tayo that affects us personally, no? Emotionally. So may mga things pa rin na nangyari sa buhay natin that we really need the Word of God, katulad ngayon, to strengthen us, to encourage us, and to lead us into truth and freedom. Amen. Okay, ngayon po ay ang topic natin sa umagang ito, Pastoraan, is about yung soar above the storm. So I believe bago po tayo nag-pandemic, lahat naman po tayo dumadaan tayo ng mga pagsubok. Storms in life, it talks about our trials, na dumarating na mga struggles. Ang daming area po yan. It could be financial crisis, relationship, no? So yun po, emotional, ang daming mga problema, or it could be yung sa ating physical. Yes. So yun po ay tawag niyan mga storms in life. Okay, soar above the storm. So yun po ang ating pag-usapan. I remember po, mga kapatid, no, yung topic natin last time, Pastoraan, last Sunday, it's about the attitude of David. Your attitude Determines determines your your altitude. altitude. So yung attitude mo determines the victory and the success sa buhay mo, sa paglakad mo, sa Panginoon, sa Christian walk mo. Amen. So, very important kasi this is very practical na wherein before ang pandemic, ako din po niniwala na baka mas worse pa yung inaharap nyo noon, no? Sometimes sinasabi nila na
ngayon ay mahirap ang kalaban natin kasi hindi natin Yes. nakikita yung Yes. virus. Okay. Pero alam niyo po, meron din pong mas mahigit pa dyan na before ang pandemic, maring may mga kalaban ka na. So ano yung mga kalaban na yan? It could be your storms, mga trials, mga problema mo, mga testings in life, or maaaring may yung mga storms mo ay maaaring yung kapitbahay mo, yung storms mo ay maaaring yung pamilya mo mismo. Kaya nga mas masakit, no? Kapag may mga struggle ka, lalong-lalo na kapag hindi ka pa matured, ang kalaban mo ay people who are close to you, it's very hard. Pero we should go above or beyond the storms for us to grow talaga. And this is not the time para magpatalo sa Amen. storms. At saka, Pastoral, medyo mahaba yung passage natin today. Yung basis po natin ngayon, mga kapatid po, yung principles natin in life, kasi magtuturo po kami ngayon, how to overcome, paano nyo po harapin yung mga storms sa buhay. Napakaganda po, hindi siya true by experience or by principles or by theory. Pero gusto po namin ituro sa inyo based from the Word of God. Kasi we are wise as a believer kasi bago pa man nangyari sa inyong buhay, umaalim na sa sitwasyon ka na. Pero ang salita po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng ng idea or wisdom. Kaya nga, we need the Word of God. So ito po, pinakamagandang basihan na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kasi ang lahat na meron sa Bible, ito po'y salita ng Diyos. Kaya lahat din po tayo na dumaranas ang hirap mamuhay sa mundong ito pag wala po tayong basis. Kaya Amen? nga, mas bullseye talaga yung pagharap mo sa problema. Meaning, tamang-tama yung pagharap mo sa problema, hindi ka magkakamali kapag ang approach mo is using the Word of God. Amen. So before we start po ay meron pong lumalabas dyan sa screen, yun pong number ng if ABC. If you are using po yung Globe or TM number, pwede nyo pong i-text dyan yung mga concern po ninyo. Then, kung meron kayong gustong ipaabot sa station, may mga concern kayo, prayer request, or mga testimony. If you are really blessed by the Lord, may ginawa si Lord po sa buhay mo, na through this program ng ating community radio, FEBC, yung DCS station po natin, then you can text para po makapagbigay sa atin ng encouragement, para patuloy tayo at lahat po tayo sabay-sabay na maglilingkod sa ating buhay na Diyos. Okay, ngayon po ay meron tayong 23 verses. Gusto ko pong basahin sa inyo. It comes from the life of David. Alam niyo po, ang Book of Psalm, ang gandang basahin. Bakit po? Kasi habang binabasa natin ang Salmo, ito po'y patungkol sa buhay po ni David. Ito po'y totoong buhay. Kaya ang gandang basahin po talaga. So tingnan niyo po si David, sabi niya sa Book of Psalm 55, chapter 55 ng Book of Psalm, beginning with verse 1 up to verse 23. Okay, sinabi po rito na, "Give ear to my prayer, O God, and do not hide yourself from my supplication. Then give heed to me and answer me. I am restless in my complaint and am surely distracted. Okay, because of the voice of the enemy. Okay, because of the pressure of the wicked. For they bring down trouble upon me, and in anger they bear a grudge against me." Okay, in verse 4, "My heart is in anguish within me, and the terrors of death have fallen upon me. Fear and trembling come upon me, and horror was overwhelmed me. I said, oh, that I had wings like a dove. I would fly away and be at rest. Behold, I would wander far away. I would lodge in the wilderness. I would hasten to my place of refuge from the stormy wind and tempest. In confused, O Lord, divide their tongues, for I have seen violence and strife in the city. Day and night they go around her upon her walls, and iniquity and mischief in her midst. Okay, destruction is in her midst, oppression and deceit do not depart from her streets, for it is not an enemy who reproaches me. Then I could bear it, nor it is one who hates me, was exalted himself against me. Then I could hide myself from him." Okay, verse 13 to 23, si Pastora Ann. "But it is you, a man whom I treated as my equal, my personal confidant, my close friend, who had good fellowship together, and we even walked together in the house of God." Verse 15,
Let death seize them. May they be plucked alive into the afterlife, for wicked things are in their homes and among them. Verse 16, I call upon God, and the Lord will deliver me. Morning, noon, and night I mulled over these things and cry out in my distress. He heard my voice. He calmly ransomed my soul from the war waged against me, for there was a vast crowd who stood against me. God, who is enthroned from a long time ago, will hear me and humble them, because they do not repent, they do not fear God. Verse 20, each of my friends raises his hands against these allies. Each of my friends breaks his word. His mouth is as smooth as butter, while war is in his heart. His word were as smooth as olive oil, while his sword is drawn. Verse 22, cast on the Lord whatever he sends your way, and he will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Amen. And last verse, but you, God, bring them down to the pit of corruption. Bloodthirsty and deceitful people will not live out half their days, but I put my full confidence in the Lord my God. Amen. May the Lord bless the reading of His Word. Kaya yun po yung ating Psalm 55, Yes. verses 1 up to 23. Yes. Okay, alam niyo po, Pastor, yung background po dito ay ito yung early stages ng conspiracy ni Absalom against David. Gaya ng sinabi po namin kanina, may mga kanya-kanya tayong storm. May different levels po tayo ng ating storm. Pero I believe po, ito pong si David during this time, napakatindi po ang kanyang storm na inaharap. Kasi this is the time, point ng kanyang buhay na ang kanyang anak po mismo ay nag-rebelde po against sa kanya. Gustong kunin po ang kanyang trono. So, we cannot avoid minsan sa life natin, we feel minsan nararamdaman natin or meron talaga nangyayari na people or even close people, relatives, or even your friends, even change can be against you. Amen. They can be against you. Kaya nga yun po ang maganda nating tingnan na sa bawat storms na dumarating sa buhay, it's not about the storms in life, it's not about our circumstances that we are facing. Pero ano pong pinakamalaga ngayon, we'll be learning something out from the principle of the Word of God. It should be our responses. Okay. Ano man ang mga pangyayari, ang nagbabase po talaga ang basihan kung paano tayo nagre-respond. Kasi based sa ating own feelings, so kung susundin natin, Pastor, we can sometimes react or we can respond correctly. Okay, parang ganun po. So, mahirap kasi mag-react ka na lang kaagad kasi minsan impulsive. Okay, this is the best important thing, no? Kasi pag meron tayong storms in life, may mga trials na dumarating, dapat tayo maging maingat, no? Yes. Kasi gaya po ng sinabi namin last week ay ang ating attitude ay nagde-determine po ng ating altitude. Okay, we cannot avoid storms. We cannot avoid trials na dumarating sa ating buhay, mga testings. Okay, gaya ng sinabi po namin kanina na ang ating attitude po, how we respond, yun po ay napakalaga. That's why many people today ay palaging bagsak kasi instead po magre-respond sila, nagre-react. Okay, your responses ay yun po yung basihan. Kaya many people today ay palaging nag-fail kasi all over again in their lives, they keep on failing kasi yun po, instead na mag-respond, palaging nagre-react. Kaya nga, this time, you cannot afford this time, lalo na ngayon with these times that we have pandemic, we have crisis, you cannot afford to stay on the same attitude of reacting. But this time, we need to see to it na we will not allow the enemy maglagay sa atin ng mga bad thoughts, but we will respond correctly if we rely or we will read the Word of God. We ourselves need to grow in the Word of God. Amen. So dito po sa Book of James chapter 1 verse 2, sinabi dito na count it all joy, my brothers, when you encounter various trials. Yes. So sometimes parang ang hirap gawin, no? Nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, pero count it joy. Count it all joy. Okay. Kaya nga challenge ito ni David. ni Paul. I think yung author po nito na nag-encourage po sa atin na we have to consider it all joy. When we have trials, hindi po ito yung the world is against you, people is against you,
And even the enemy is using that, but we have to count it all joy pag meron tayong trials and we will respond correctly. Amen. So, ito po ay napakaganda. Sometimes sabihin natin, tanongin natin, nanghirap kayang gawin yan. Pero, in-encourage po ito ng Word of God. Pero, Yes. it has been tested na po for many years. Kasi lahat po sumulat nito, like sina Apostle Paul, nag-encourage po sa atin that we have to rejoice in the midst of trials. Pero during those times, sa sinulat po nila yon, nasa matinding pagsubok po sila. So it means to say, kaya mong gawin. O kaya nga matindi kasi yung kalaban nila hindi ibang tao. Amen. Mismong relatives nila. So it's very hard for us to grow in this midst of trials, no? Amen. Kasi yung mga sumulat ng gano'n, like sina Apostle Paul, sina David, they were just an ordinary people like us. Then how come na kaya nilang i-suggest, no? Kaya nilang magbigay ng idea ng gano'n kasi sila po mismo na overcome nila yan. And it's all by the grace of God. Kaya nga si David, meron siyang mga steps na ginawa na yun ang nagbigay sa kanya ng victory, ng growth, ng freedom. Amen. Yes. Okay, yung topic natin ngayon, ulitin ko ulit, nasa screen po namin, Soar Above the Storm. It talks about the life of David, how he responded. Okay, kaya na how you respond, it talks about, it speaks our, yung ating attitude. Okay, dito po sa ating pag-usapan ngayon, sa Psalm 55, meron po dito tinatawag yung attitude at saka yung responses. Yes. Okay, kasi gaya ng sinabi namin kanina, pag may mga storms in life, or it could be bago nag-pandemic, may mga storms ka na, or maaaring worse pa noon, before nag-pandemic, before tayo nag-quarantine. Pero gaya ng sinabi namin na it's not about our situation that we are facing, but it should be our responses. Kaya Amen? nga ngayon kung dati immature ka talaga mag-respond sa mga situations. But now, because we need really to learn, because end times yung bang pinoprocess sa tayo ni Lord, we need to respond like David did. Amen. So, itong life po ni David ngayon, pag-usapan natin, ito yung panahon sa kasagsagan po ng pag-rebuild din ng kanyang anak. Mahirap to pag maraming Ang dami nagre-rebel. ang hirap. Nag-rebuild din po sariling anak, then to the extent na mayroon siyang ginagawang conspiracy with against his dad, against the king. Conspiracy meaning parang divisiveness. Parang sabuatan, parang nagsasabuatan na para paano si David alisin sa tapos sariling kinukuha na yung attention ng mga tao, tapos parang nag-act talaga siya as king on behalf of those people na yun, in the end, nakita po natin, pagbasahin natin yung life na nangyari po doon sa 2 Samuel na yun, umalis po si King David, nag-giveaway po siya. Pero definitely po, si David ay magaling na warrior. Yeah. According to the Word of God, by principle po, si David ay napakaganda po yung training niya sa king. He's a good warrior during his time. Nag-expand ang kanyang kingdom. So, pero itong pinakamahirap na kalaban ngayon, sarili mong anak. Kasi yung ang anak niya, talagang ginagawa ang lahat ng paraan para siraan si David. Ginagawa niya yung lahat ng paraan para ma-destroy ang reputation, ma-destroy ang kingdom na in-install ng Panginoon. So may mga tao talaga na kahit walang ginawang kasalanan sa iyo, katulad ni David sa anak niya, wala namang kasalanan si David, pero yung anak niya, because of bitterness and resentment, nandun yung Amen. So ito yung magandang tingnan natin kasi yung responses ni David, kung siya po yung nagkamali during this time, he was in a situation na napaka-crucial. Kasi pwede siyang mag-react or pwede siyang mag-respond. Kasi pag nag-react po si David during this time, nasa dilemma po siya. Baka mawala talagang kingdom niya. So mawala yung kingdom, yung reputation niya as a king. Kaya tingnan niyo po, anak ang nagre-rebelde. So, kung ikukumpara, ihambing mo yung anak sa life po ni David. So, ito po ay napakaingat ni David na mag-respond. Kasi, ang pwede po ang tendency doon, yun din po sa isa sa ituturo namin ngayon, kasi meron tayong matutunan dito sa life ni David. So, pwede pong gawin ni David, number 1. Pwede niya, patayin, atakin na rin ang anak niya. He's a good warrior. Pinatay niya si Goliath, ng bata-bata, ang liit pa niya noon. Then during this time, during the reign of David, yung kanyang mga generals ay hindi po mga basta-bastang mga soldiers, napakagaling. No? So, tingnan natin kung ano yung mga responses ni David. Napakahirap po talaga ang situation ni David during this time. Ang sinabi mo, Pastor, is
kung gagamitin ni David yung authority niya, pwede niyang he will take this situation into his hands. His hands. Pwede nang patayin ng anak niya anytime. In vengeance. So, pero this time, naging maingat siya mag-respond correctly kasi yung responses natin will determine our freedom and our victory sa Panginoon. Amen. Kaya napakaganda kasi out of these troubles, out of these storms ngayon sa life ni Yes. David, nare-recognize po niya na it is part of God's plan in his life. Part of God's plan para po magkaroon siya ng discipline. Yes, kasi He is looking into a situation na ito yung napakahirap na sitwasyon ngayon. King siya, na-challenge po yung authority niya. yes. Pero ang nag-challenge po ay anak niya. So kailangan niya mag-respond in a proper way. Yes. Kasi pag nagkamali siya ng pag-respond nito, nakasalalay buhay po ng kanyang anak. Kasi walang time si David, nakita ko rin pa Sir Jan, walang time si David na mag-blame sa Panginoon, mag-blame sa ibang tao, kundi yung time niya ginamit niya ngayon is to grow. Amen. Grow in Hindi, God. an opportunity na mag-grow Opportunity, siya. hindi Kasi niya- he was looking na itong inalaw ng Lord sa kanya is for his own good, na yung maaring ito po ay dinidil siya ng Panginoon during this time. So tinitingnan niya yung storm na yan as part of God's So, yeah. discipline in his life. Kaya nga hindi niya inano si Absalom na patayin. Ang bagkus ay kinomit niya lahat sa Panginoon dito, no? We will see the Amen. process here. Okay, number one. So when we have storms in life, we'll be sharing about our three responses or three possible responses or ating mga approaches. Godly at responses. Okay, na hindi siya godly. Out of these three, ay meron siyang isa po na pinaka-best Na gawin. na dapat mong gawin. Mm. Okay, number one po, sa verses 1 up to 8, sinabi po doon, we can flee. No, ibig sabihin ng we can flee, pwede mong talikuran Yes. yung pwede mong iwasan yung problema, pero hindi po 'yun ang right or yung best kasi ito po yung tatlong attitude natin, no, yung responses sa mangyayari. So, pwede kang mag-flee, no? Kaya yung sinabi niya sa verses 1 to 8, it talks about yung his emotions. Then, alam niyo, napakahirap po ang sitwasyon ni David during this time. Sabi niya, kung pwede lang, bigyan mo ako ng wings ng dove at iiwasan siya, pupunta siya sa wilderness. Doon siya magre-rest na lang. Yung sa verse 1, sabi niya, do not hide yourself from me. Parang sinasabi niya kay Lord, nasaan ka, no? Pwede siyang iwasan yung problema. Pero hindi talaga natin pwedeng iwasan ang problema. Nandyan talaga yan eh. Amen. So, kaya nga, ang problema po ay hindi talaga mawala yan habang nandito pa tayo sa mundo. Yes, it's part of life. Kaya nga, gusto ni Lord na magre-rely tayo sa Kanya every now and then. Yes. Yung source po natin. Kasi kahit gaano mo kadami ng pera, pero dumating talaga sa punto ng ating buhay na kahit pera po wala nang magagawa. Even the life of David during this time, yung kanyang pera ay parang useless na, no? Yung resources ng kanyang kingdom, may soldiers siya pero hindi niya pwedeng gamitin during this time kasi alam niya dinidil siya ng Panginoon through his son Absalom. Kasi si David, he tries to avoid Absalom, he tries to stay away, pero na-realize niya kailangan niya palang harapin doon at pwede siyang mag-flee, pwede siyang lumayas, pwede siyang umiwas. Amen. Then pangalawa po na ating responses is we can fight, no? Yung first po kanina is we can flee. Okay, pangalawa is we can fight. Okay, we can fight back. Okay, Absalom's conspiracy had gone so far that David could not overcome his enemies. Ang hirap, no? Nung si David po ay maliit pang bata, patpatin pa, kaya niyang i-overthrow, kaya niyang overcome si Goliath, kaya niyang i-conquer. But during this time, nahirapan siya. Bakit po? Kasi ang kanyang kalaban mismo ay sarili niyang anak. Pero may mga tao talaga when we have problems, ang tendency mo talaga is to fight. Amen. Now, which is very immature and very, yung parang distractive kapag nagpa-fight ka. Nawawala yung fruits ng Holy Spirit sa buhay So, mo. ito yung yung pangalawang yung possible na Responses. ni To fight, David, no? lumaban. As a king, as a father, Dapat pwede siyang lumaban. Yes. Pero what he did, he could only try to save his own life. Yes. Instead of fighting back, kailangan na lang i-save yung sarili niyang Kasi buhay. may mga tao kapag may problema, tapos you like to fight back, you like to get even sa tao. Amen. Yun ang normal responses ng tao no? Nainis ka. Nainis ka, gusto mong lumaban, minsan lalaban ka pero indirectly. Kung meron siyang ginawang masama sa iyo, gusto mo rin may mangyari ding masama sa kanya. And then you are fighting back,
hindi mo hinarap yung tao, but you are really fighting back against her, lalo na sa mga reactions mo. Okay, not only is yung son na nag-rebel po against kay David, even his friends po turn away from him, no? Nag-betray po kay David. Okay, tingnan niyo po, sinabi niya doon sa isang verse kanina na he saw a sinful city and his friends turned against him, but God was able to overcome them. Okay, yun po, nakita natin doon kay David na parang disappointed talaga siya, no, sa mga nangyayari. Aside sa kanyang anak na nag-rebel din si Absalom, May mga tao din. may mga tao pa na malapit sa kanya, nag-turn against him, tumalikod sa kanya, nag-rebel din. Pero lahat po yun ay tinitingnan talaga niya doon po sa God's perspective, no? So yun po napakaganda sa buhay ni David. Hindi lang si Absalom ng kalaban niya, may mga tao pa na divisive na nag-conspire o kay Absalom, naggrupo-grupo sila to go against David. Amen. So then the third yung respond or approaches na possible po pag meron tayong storms in life. The third one is we can fly above our trials. Yes. Okay, so napakaganda. So I think ito yata yung message ngayon na napakagandang tingnan natin sa isahin po natin. No, kung halimbawa po may mga storms in life tayo, mga trials, mga testing na nandyan, mga troubles, paano ba tayo nagre-respond? Okay, ano yung isa kanina? We can flee. Pangalawa, we can fight. Then the third one is we can fly above our trials. Ito po yung pangatlo. Okay, tingnan niyo po, no, itong pangatlo ay gaya ng sinabi ko, para ma-overcome po natin ang mga storms po na ito, dapat maging maingat tayo. Yes. I believe itong pandemic period natin ngayon, nasa storms tayo ngayon, lahat po tayo. Pero ano po ang nagmamatter ngayon is our responses. Sinabi po dito na we can fly, the third one, we can fly above our trials. Saan po yun? Sa verses 16 up to 23. Okay, the wind that blows down everything lifts up the eagle. Okay, alam niyo po, pag-usapan natin ng literal na storm, yung may bagyo. Katulad the other day, lakas ng ulan. Okay, pag nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng ng ulan, strong winds, lahat po ng ibon ay nagtatago yan. Lahat ng birds pupunta sa kanilang sariling lunggaan. Pagkatapos ay umiiwas, nagtatago. Pero the only birds that you can see pag may storms is the eagle. Okay, parang mas in the midst of the storm, mas nagiging stronger siya and is responding correctly. Amen. At saka anong ginagawa po ng eagle, like yung yung surfer, sabi po ng isang writer, the surfers are not they cannot create their own waves. They are just playing with the waves. So napakaganda, no? Pag walang waves, walang larong surf. Yes. So, kaya nga maging excited po yung mga surfer pag mayroong wave. But actually po, in reality, they cannot create their own wave. Kaya mas excited po ang buhay kapag mayroong waves, no? Amen. So, anong ginagawa ng mga surfer? Nakipaglaro lang po, nagkikisabay sa wave. Kasi may mga tao talaga, pag mayroong mga alon sa buhay, mas lalo silang Then, nadidepress. the same principle din po sa eagle. Nakikita natin na pag may storm, ang eagle po ay doon, kumukuha ng lakas, nagsusor. At alam niyo po, tatahakin po niya, lulusubin po niya yung storm. Kasi doon po sa storm ay natitest ang kanyang strength. At doon siya lumilipad sa pinakamataas po. Doon siya kumukuha ng lakas, doon siya nag-i-enjoy, nag-wave-wave siya. Napakaganda po yung nagpa-glide po yung yung eagle. So doon sa winds during the storm, na-stretch talaga yung wings niya to fly. Yan. So, yun Just po like napakaganda. no? Na kapag may storms na i-stretch lahat ng mga prutas mo para lalabas talaga yung Parang yan na po yung connection doon sa sinabi ni James kanina. Sabi na, consider it all joy. Count it all joy, brothers, when you are facing trials. Kaya yung palang sinabi mo kanina, Pastor, na flee and fight, hindi siya magandang responses, no? Tama. Kasi dapat ito po yung right response natin. No? That is to we fly above our trials. Kaya pag meron kang nararamdaman ng mga negative thoughts, negative feelings, and you're facing a trial, minsan hindi naman talaga siya totoo nag-exist. So you have to go above, fly above. So yun po yung napakaganda, no? Yung pangatlo po, yung ano yung pangatlo, Pastoraan? Fly above our trials. I think it's in verse 16 to 23. Amen. Okay, napakaganda. Ito po ang feeling ni David. Ito po ang kanyang yung pangalawa, I think kanina si David ay
ano po siya, na nag-flee po siya sa first kanina. Mm-mm. But what's the purpose? Kasi yun po, gusto niya i-save yung buhay ng kanyang anak. Kasi he was facing into a very difficult situation during this time. Pero yung napaka-right, dumating din po sa buhay ni David na right yung responses niya. So nagawa din pala ni David for a time yung mag-flee, pero hindi niya nagawa mag-fight. Amen. Oo. Okay, in the end po ay nakita din po natin na sa kwento po doon, na-discipline talaga, na-deal talaga ng maayos din po si Absalom. But it was not God. David personally. It was God. It was his God through yung soldiers niya, yung general, na talaga doon personally nag-deal kay Absalom. Pero ang kanyang instruction po ay huwag galawin ang kanyang anak. But in the end, we found out na si Absalom po mismo ay dahil po tinitreat niya ng hindi maganda ang king, then in behalf po kay David, si Lord po mismo ang nagbigay ng judgment kay Absalom. So it is not us who can change people. No, you can change the situation. We It's can only change- God. Yes, we can change situation by how we respond. It's only God who can change people, who can change the situation. Amen. So yun po yung napakaganda, no, si David po ay nagiging triumphant po siya. Naging victorious ang kanyang buhay. Kasi he responded correctly sa Amen. Panginoon. So, okay, napag-usapan po natin yung tatlong responses. Ano yung mga tatlong responses kanina? Actually, pag nasa midst ng storm, Yung problema. troubles, trials, mga testings in life. Kaya number one po, we can flee. Yes. Then pangalawa, we can fight. Then pangatlo, we can fly above our trials. So I think the best one po is yung the third one. Fly above. Fly above over your trials or yung storms in life. So meaning you should overcome, you should be mature, you should respond correctly. Amen. Okay, paano mo magawa mga bagay na ito? Lalo na po itong pangatlo, paano mo ito magawa? Kay si David din po ay meron siyang tinatawag na yung disiplina. Kanina po yung yun niya, yung responses. Yung Pero attitude. merong attitude si David na tatlo na nandito din po sa Psalm 55 verses 1 up to 23. Makikita Yes. po din po natin yun. Ano Yes. yung attitude ni David? Okay, number one, ang kanyang attitude, he sought God, no? Okay, under that, yung hinanap niya ang Diyos. Number one po, sa verse 16, David keeps on calling God. Yes. Sabi niya, mayroon siyang tatlong dyan, I will. I will. Okay, ano yung mga tatlong I will dyan? Number one, Number I one. will call. Verse Okay, 16? sa verse 16. Yes. Ipakibasa pa pag mayroong si Pastora sa okay. verse 16. Ito yung unang attitude ni David. Sa verse 16, sinabi niya po dito, I call upon God and the Lord will deliver me. I call upon God and the Lord will deliver me. Dito po sa Psalm 55 verse 16, yun ang sinabi ni Pastor na sa unang attitude ni David. So napakaganda ang kanyang attitude. Kaya pala nagkaroon siya ng right responses because of his right He attitude. call upon God. Amen. So Hindi sa siya verse pumunta 16, saan-saan, Pastor, no? Hindi siya nag-seek counsel kaagad ng kanyang mga advisors, Oh, mga mga- magaling na mga warriors, mga generals. Pero Yes. ang sinabi po dito, no, sa akin po, ito yung translation sa akin, Pastora, as for Okay. me, I shall call upon God, and the Lord will save me. Dito will So, deliver. Amen. Meron siyang tatlong I wills ng kanyang attitude. Number one, at sinawag doon, I will call. Amen. So, napakaganda. Yan po ba minsan ay, lagi ba tayo, madalas ba natin ginagawa yan pag may problema ay tinatawag ba natin kaagad si Lord? I remember po, meron tayong member noon na ang kanyang lolo po ay matanda na, nag-atake sa sakit. Then lahat daw po sila ay hindi na alam anong gagawin. So pinatawag ako doon as a pastor, pumunta ako ng hospital. Nung nandoon ako, grabe na yung lolo nila. Pinapump na lang para makapag-breath, makahinga siya ng maayos. Then nandun yung buong pamilya, pinatawag ko doon. Bago ako po nag-pray, kasi pinapunta ko doon para mag-pray, tinanong ko sila, noon ba na inatake yung lolo, ano bang ginawa ninyo? Lahat sila walang sumagot. No? Tinanong ko sila, meron ba isa sa inyo na tumawag sa Panginoon or nag-pray? Sabi nila, Pastor, wala kahit isa kasi hindi nila alam anong gagawin. O kasi at times, no, pag may mga problema, we can focus on our feelings, Amen. situations. Pero no? hindi sa Panginoon. Kaya nga, itong si David, napakaganda kasi ang kanyang first attitude kaagad ay is to call on God. Kaya nga, ang kanyang first I will doon, I will call. Sometimes kasi, pag marami tayong problema,
kaagad tayo ay Nagpo-focus sa nagpapanik, feelings. nagpo-focus sa feelings, mali ang ating Or sa attitude. situation. Kaya nga, yung mga responses natin mali kasi in the first place, wrong attitude tayo Mali na yung meron. heart natin. Okay, number 1, sabi ni David, I will call on God. Like for example, pag meron kang problema, pagdating po sa mga emotions, iba ka agad yung tinatawagan mo. Iba-iba kagad yung Kaya ibang responses friend, mo. yung maring yung best friend mo, tapos tawagan ka ng friend mo, o sige, punta ka dito, magliwaliw tayong dalawa. O, Kasi mali yung mas worse na po pag unbeliever pa yung friend mo. At saka, pag you will Ibig call, sabihin ng unbeliever o non-believer pastoraan yung friend mo hindi namumuhay Sa sa word ni ayon Lord. sa salita ng Diyos. Kasi- Kaya iba po yung i-impart niya sa iyo. kasi minsan din kahit pamilya natin or kasama natin, pag hindi siya matured sa word ni Lord, Napakahirap. iba yung ina-advise sa'yo, nagiging mas Kaya divisive. nga, instead na gawin mo yung tama, yung Wala. right attitude, that is to call on God. Direct yan, line to heaven po yun. Okay, magkakamali tayo madalas kasi instead tawagan mo yung Diyos, tawagan mo yung friend mo which is non-believer, hindi godly yung life niya, then maring immature yung nadala sa iyo or maring mayroong mga bitterness. Kaya Kaya mas iba yung nagiging- direction, nagiging worse Mas yung nagiging worse situation. yung feelings mo, parang nakikita mo mas nagiging worse yung situation. Amen. Kasi yung nag-ano sa'yo, hindi God. Minsan pag may problema sa pera, instead si Lord ang tatawagan, ang Bombay ang tinatawagan. So yun, mali po yung mga attitude na yun. Dapat pala pag meron tayong problema, si Lord kaagad ang puntahan natin. Huwag tayong pumunta sa iba't ibang mga mediums or anything that we will do. Amen. So yun po yung una mga kapatid, no? Mga FPGM family, this is a good reminder to all of us. Especially I'm not this saying time. kayo lang po, we are Kasi talking to ourselves because this is from the Word of God. Principle po ng salita ng Diyos na dapat nating pamumuhayan. Amen? Yes, So yun po yung number 1 na pastoraan. Yes. Ano yung right attitude ni David? Number 1, I will call upon God. I will call. Meron siyang tatlong I will. No? Mhm. Number 1 is I will call. Kaya yung pangalawa po niyang attitude, kaya nga nagkaroon siya ng right responses kasi meron siyang right attitude. Right attitude. Kaya anong pangalawang attitude ni David? Meron siyang I will cast. Cast. Ano ba ibig sabihin ng cast? Yung ibato mo, ibigay mo. Okay, sabi doon sa, I Ibigay think sa mo sa 1 Peter Panginoon. na cast all your cares unto the Upon Lord. Him. Okay? For He cares for us. For He cares for you. Alam niyo, napakaganda po yung word cast ay hindi lang siya yung parang simpleng ibigay lang. So, Ang ibig verse sabihin ng 22 cast, ibato mo ba? Ibato kay Lord. Ibigay mo na Ibigay mo kaagad. na Huwag mong panatilihin sa buhay mo, sa sarili mo kasi magiging resentful ka or bitter ka. Amen. Sa ibang tao, sa buhay mo, sarili mo. Kaya may laro kami Situation. pasuran yung yung very popular na game, yung basketball. Or, Kadalasan kasi, kahit gaano ka nakapagod sa basketball, pero kahawak ka ng bola, sisigla kang ulit. No? Then, yung may mga tao na, dahil sa kanilang excitement, na nakalimutan ng mamasa ng bola, ibigay sa iba. So, parang nag-iisa ka na at ang nakikita mo na lang yung butas ng ring, no? Na gusto mo kahit 5 yung kalaban mo, basta naipasok ko ito. Then, ang tawag sa amin niya, sa term namin sa Bisaya, ay buhaya. Buhaya, good Bakit ka. siya buhaya? Kasi gusto niya Hawakan sakin lahat. sa kanya lahat. Nakalimutan siyang may kasama. Hindi yun pwede pagdating sa storms in life. You have to No? cast. Dapat yung attitude natin ay bato mo kay Lord yan. Kasi- Parang ganun sa basketball. Pag nakuha ka ng bola, kaagad, hanapin mo sino yung friends mo. Doon mo ibigay yung bola. The same with the storms in life. Pag meron kang problema, bato mo kaagad kay Lord. Huwag mo nang patagalin. Katulad sa ng buhay sinabi mo. sa verse 22, sabi niya, cast on the Lord whatever He sends your way, and He will sustain you. He'll never allow the righteous to be Amen. shaken. Sa verse 22 po yan, Opo. makikita. So ano yung sinabi sa verse 22 mga pasuran? Pakiulit daw po. Cast on the Lord whatever He sends your way, and He will sustain you. He'll never allow the righteous to be shaken. Totoo po yun. Amen. Kasi kapag si Lord ang sandigan mo, no matter what the situation, no matter things are against you, wala naman talaga ang kaaway. Kaaway talagang gumagawa niyan. You will not be shaken. Amen. Cast your burden. Sa akin Cast. po ay cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will sustain Then you. He will never allow the righteous to be To shaken. be shaken. God will not allow you to be shaken. Amen? Mhm. So napakaganda. Ito yung pundasyon po natin because the only kingdom po, the only thing that cannot be shaken is only the kingdom of God. Kaya nga, Sometimes we'll be shaken, of course, because we're just human being. Because only God cannot be shaken. But, when your foundation is the Lord, yun po,
nakapag-overcome tayo, sinusustain tayo ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah! Praise the Lord, no? So, Number 3. we need the grace of God. We need Jesus Christ every day po sa ating daily undertakings. Yes. Kasi napakahirap po talagang harapin ang buhay sa mundo pag nag-iisa po tayo. Amen. Ano yung pangatlo, Pastoraan? Ang sabi Yung pangatlong attitude ni David? Okay, ang sabi po dito, I will trust in the Lord. Meaning sa verse 23 po ito. But you, So God, ito yung Opo, pangatlong I opo. will po niya. I will trust. Amen. Ako'y magtitiwala sa Panginoon. Amen. Yes. Okay, sa verse 23, anong sinabi? But you, God, bring them down to the pit of corruption, bloodthirsty and deceitful people will not live out half their days, but I will put my full confidence in you. I will put my confidence in the Lord my God. Amen. God gives us burdens. Yes. And we are to give them back to Him. Amen. Yung mga troubles na yan, maaaring inalaw ng Lord yan, but anong gagawin po natin as a good attitude? Balik natin sa Kanya. Through prayer, magipag-ugnayan, magipag-uusap tayo sa Diyos. Then don't ask for wings like a dove to fly away. Maliit lang kasi ang wings Amen. ng dove, no? Ang dove kasi, ang ginagawa ng dove, Fly away. umiiwas lang yan, nagpa-fly away. Instead, ask God or let God give you wings like an eagle. So you can soar above the storm. Ngayon, ang problema mo ngayon, nandyan na yan. Yes. Sometimes baka iniisip mo na, Lord, paano ko to ma-overcome, maiwasan. So do not ask God for that reason, for that purpose, like having wings like a dove. Pero ingin mo na ngayon, Lord, napakalaki yung storm ko ngayon. Give me wings like an eagle. Kasi ang dove, yung distance sa kanyang ma-travel is only, konti lang. Amen. Hindi katulad ng eagle, it can really fly in many distances. So, Amen. pwede pa talaga siya Praise mag-soar. the Lord, no? Kagaya din siya sa isang sitwasyon na ang dami mong problema, instead of praying that God will take away all your problems, start praying right now na, Lord, strengthen my back to carry all these problems. Something like that, no? Instead of asking God to give you wings na parang dove, o baka hindi pa baka maya pa, napakaliit ng wings. Kasi ang trials, Pastor, will really force you to respond. Amen. Our trials Oo. just created, or it could be allowed by the Lord Yes, to test us. to test us. Kung ano No? nasa puso natin. Okay, trials force you to To respond. respond. Amen. Whether we like it or not, you have to respond to trials. Kaya nga, ganyan sinabi namin kanina, there will be a possibility na mag-react ka or mag-respond. Respond. So, merong tatlong responses kanina. Yung flee, Fight, or then fly above the storms or the So, trials. you choose number 3, fly above the storms. Amen. So, you can flee, fight, or Fight. fly above them. So, Yes. ngayon ang tanong, challenge, may May trial ka attitude. ba ngayon? Amen? Pag wala, purihin ang Lord. Buti ka pa, wala kang trials. But all of us is facing. Ang buhay sa mundo ay dinatiling bed of roses. Yes. Sometimes may mga struggles, sometimes maganda, sometimes pangit, sometimes worse, sometimes napakaganda. Pero ginagamit yan ni Lord for Him to see how mature we are, how grateful we are, and how deep our relationship with Him. Amen. Through these trials po. Okay, so yun po yung message namin today. We are hoping and praying na God will be with you always. Ano man po, gaano man kalaki yung problema yung hinaharap mo ngayon, palagi po nating isipin na nandyan po yung Diyos. Amen. Okay, take note of this. Gaano man kalaki ang storm mo ngayon, God is bigger than your storm. Amen? God is bigger than your storm. Pandemic man tayo ngayon, our God is greater than this pandemic. Amen. Mayroon man tayong virus na kaaway na nakikita, our God is powerful. Amen? Compared to this virus na meron tayo ngayon. Kung meron ka mang nararamdaman na pangit sa emotions mo, or meron ka mga thoughts na hindi nagaling sa Panginoon, or meron ka mga things that you are going through na minsan hindi mo maintindihan, you fly above the storms. Amen. God has a purpose in your trial and wants you to learn how to fly above it. Then cast your burden upon Him and trust Him for the strength to fly above your difficulty. So ito po yung challenge namin sa inyo mga kapatid. Lahat po tayo dumaranas ng ganito. Purihin ang Panginoon, yung mga taong natutong mag-apply sa salita ng Diyos, gaya po sa buhay ni David.
Iyan po ang mga tao na namumuhay, naging victorious sa buhay. Yun din po yung mga tao na talagang nagmamature. We cannot remain at this time to be immature. We need to grow and be mature. Amen. And Praise the Lord. respond correctly and have the right attitude towards God. Hallelujah. Kaya nga, ang mga Israelites before, no, may mga pagsubok sila, yung nasa disyerto po sila, pag sila po'y natutuklaw ng ahas, pinagawa sila ng Diyos ng snake with of bronze, na lahat po doon sa taas ng pool, lahat mga natuklaw, pupunta doon, titingin sila sa pool na yan, then lahat sila gumagaling. Ang laking troubles yun, ang laking storm. No? Laking problema pag natuklaw ka ng ahas kasi wala silang vaccine noon. No? Gaya din ng virus ngayon, walang vaccine. Walang antidote, walang antivirus na na-discover ngayon. Pag tinamaan ka ng ng COVID-19 ngayon, wala pang vaccine yan. Pa-straighten lang ng doktor yung immune system mo. Pero alam niyo po, sa Old Testament, pinagawa sila ng pool, pag titingin po sila doon, sila po'y gumagaling. Yung pool po na yan, na sinabi doon, it represents Christ. Sinabi po sa New Testament. So pag gaano man kalaki yung problema mo, na ano ka man ng COVID or na-treated ka man ng ganyan, natakot ka man, malaki man ang pagsubok sa pamilya mo ngayon, mas malaki pa sa pandemic, always take note, si Jesus na nasa cross ay mas malaki pa sa iyong problema. You need Jesus today. Yes. Why not try? Baka po, ang dami ng panahon, ano-ano nang sinubukan mo, hindi umubra. Obrahin natin yan, subukan natin si Christ. I believe hindi tayo madi-disappoint. So gusto namin may summarize yung topic namin ni Pastoraan before po si Pastoraan mag-pray. Ito po, isa-summarize natin in short, ganito po yun. Right attitude with right responses will lead you to a victorious life. So, yes. Amen. So napakaganda. That is the life of David. Ulitin ko po ulit as a summary po. Right attitude with right responses will lead you into a victorious life. Amen. So if you want to have this victorious life, if you want to live a godly life, a life full of breakthrough, full of abundance, peace of mind. So, try Jesus Christ, no? Try Jesus Christ. Why? Kasi pag meron tayong Jesus sa ating buhay, yun po ang maglilid sa iyo na mamuhay ka na merong right responses, merong right attitude, at through that, magkaroon ka ng buhay na merong victorious life. So, try Jesus. That's our challenge today. If you are a first timer to watch this program, so try Jesus. Amen. So siya po ang kasagutan ng lahat na yan. Then tayo po as a believer, mga FPGM family, let's continue to hold on to Jesus. Amen. Amen. Hindi tayo madidisappoint. Sinabi po ni David sa verse 16 kaya na I will call upon Him. I will cast. Then He will sustain us. No, He will not allow the righteous to be shaken. So ngayon po, di tayo dapat mababahala. Itong pandemic na ito, very, very excited po kasi patapos na tayo sa GCQ. We do not know anong CQ na mayroong susunod dyan. But we'll trust in God. Ang meron lang importante, alam natin na meron tayong Jesus sa puso. Ang mga tao ngayon nag-aabang anong next na CQ na yan kasi nag-start tayo sa ECQ, Enhanced Community Quarantine. Sa Manila, meron din po silang MECQ. Ano ba yung MECQ na yan? Ay, modified pala yun. May pagkatapos, pupunta sa GCQ. Then meron naman po palang MGCQ. Basta anong CQ dyan, basta importante po, may Jesus ka. Pag meron kang Jesus, hindi ka secured ka sa buhay mo. Amen? Secured ka sa kamay ng Diyos when you have Jesus. So si Pastoraan po, siya ang magpipray sa ating lahat. Let's prepare our hearts as we close our eyes, as we humble before God, as we humble ourselves before the Lord today. You can expect that God will do something in your life. Amen. So si Pastoraan po, magpipray. Let's pray. Let's invite the presence of God today. Father, we thank you because you have, Lord God, promised to us that you did not give us a spirit of fear, but of love, power, and of sound mind. And so God, we thank you because, Lord, we thank you for taking out all the fear in our lives, Lord God. Sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga trials, sa gitna ng mga bad situations, wrong feelings, wrong thoughts, wrong motives. Amen. Lord, we thank you because
it's a result of fear sa situation ngayon, or maybe noon pa fearful na kami, but we break it in the name of Jesus. For you said, Lord, you did not give us a spirit of fear. Lord God, we thank you because you will give us the spirit of love, Lord Yes, God. amen. Everything, Lord God, is about love. There's no time for hate. There's no time for resentment. There's no time for bitterness. There's no time, Lord God, to hear every negative words from the enemy, just like sa Garden of Eden na ang demonyo po ay kinakausap sa we break it in the name of Jesus. Yes, We amen. only, Lord God, like to receive love. We only like, Lord God, the fruit of the Spirit of love to grow in our hearts, Lord God, because we cannot afford to be immature Yes, at amen. this time, at this crisis. We need, Lord God, to let the Holy Spirit fruit be manifested in our life. We speak that love, let that love be manifested, Lord God, so that we can soar above and beyond the trials, Lord God, just like an eagle. Lord, we thank you for giving us sound mind. Lord, we thank you because this sound mind will lead us to right responses, right attitude, right Yes. decision. Amen. Lord, we thank you. We claim that sound mind, Panginoon, Yes, that Lord. everything we think, Lord God, should be godly. Everything we do should be in reliance, in accordance to your word. That everything, Lord God, that we are feelings or thinking is about your word. Amen. Lord, you thank you, Lord God, for teaching us, Lord God, na lahat ng mga gagawin namin, isipin namin, Lord God, lahat ng mga responses namin should be in accordance to your word and not Yes. our feelings or situations or what other people says and do. Lord, we Amen. thank you again for giving us, Lord God, yung taking out the spirit of fear, but of love, power, and on sound mind. Lord, we thank you for this power, Lord God, that comes from you, not ours, Lord God, from the Holy Spirit. And Amen. even, Lord God, we implore the empowering of the Holy Spirit today, especially at this time. We need, Lord God, yung filling up of the Holy Spirit for Yes. us to sustain, just like David, that we are able, Lord God, to call upon you, to cast our cares to you, and to trust you. This morning, Lord God, we thank you that every person na nakikinig ngayon, Lord God, will learn to be matured and respond accordingly. We'll learn to have the right attitude as you said in your word, and we claim that you are the same yesterday and forever. And we live our lives, Lord God, not out of fear, doubt, or we fear sickness, we fear death, but you are giving us, Lord God, the spirit of love, because everything, Lord God, begins because we know that you loved us, Yes, Lord. thank You loved you. us so much. Truly. You loved us, Lord, that we cannot Amen, afford Lord. to stay, Lord God, bitter and Lord resentful. Jesus. We cannot afford, Lord God, to Mm. let the enemy, Lord God, Yes. Lord God, give us defeat, but we claim victory, Lord God. Amen. Because right attitude, right responses according to your word will lead us to victory. Lord, we thank you. We claim that victory, that freedom, that fire, that focus that comes from you, from the power, empowerment of the Holy Spirit. Lord, we thank you for blessing everyone who hears, Lord God, your word, and not harden their heart. We give Amen. you glory and praise in Jesus' name we pray. Amen and Amen amen. and Praise the amen. Lord. Maraming salamat. Okay, yun po sa mga nakikinig. O, lahat po ng mga Ah. nakikinig ngayon. So, salamat po sa prayer na yan. Pag may mga concern po kayo muli, nandyan po sa screen natin yung number po ng station. Yes. Excited din po namin na marinig din po kayo. Excited po kami na marinig kayo na may mga responses po na aming marireceive po. And then we encourage everyone to to listen, mag-follow through po tayo sa FEBC, yung lahat Everyday mga po, programa ang nila. dami mga programs na Oo, mag-strengthen po We sa ating lahat. encourage you kasi i-support po natin ang mga Christian radio station like FEBC kasi God is using this radio para ma-preach po yung gospel in the world, Amen. in your So, community. So maraming salamat po muli yung ating mga listeners ngayon sa US. We have listeners po sa ibang bansa like Ate Chato. Happy listening po sa inyo, Ate Chat. Happy Sunday po si Charlene Jong sa Oo. Korea. Oh, na nag-celebrate po si Charlene Jong ng Kanyang birthday niya birthday. nung last May 26 and her daughter, so happy and blessed Yun po yung mga birthday. nag-celebrate sa atin this week, no? Oo, Si yung mga Beth po, nag-celebrate, Espirito, oo. nag-celebrate din po ng birthday. Yes, and then all LPGM family, hindi man po namin kayo pwedeng isa-isahin, but LPGM Zamboanga, Pagalian, Pagadian, under Pastor Norlin, and and Joey Tuisa. oh, yan, ang ating mga pastor. And then Yeah. Pastora Neneng sa Buiyakan, Basilan. mga kapatid natin dyan, LPGM Buiyakan. Yes. So God bless po sa ating At lahat. sa lahat po ng nakikinig ngayon, be blessed and stay blessed and be like David who responded correctly. Amen. to God. So bago po kami mag-end, we would like to say na may the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with you always. God bless. God bless po sa ating lahat.
pag-ibig niya sa'yo'y inialay. Di matutularan ni naman kanyang kadakilaan. Biyaya niya'y sapat kailan pa man, hindi kanya pababayaan. Yakap ka ng Diyos sa bisig niya, sa puso niya.